Hello guys, welcome back to my channel. Sa video ito, mag-update tayo sa ating G-Invest investment. So, hindi to katulad ng mga nakaraan nating videos na G-Stocks PH lang yung ina-update natin. Kaya po, G-Invest update. Ibig sabihin, kasama na natin yung update sa G-Stocks PH natin at G-Funds update natin. So, ayun po, bago yan, intro muna tayo. Back to the video tayo guys. Update sa ating G-Invest investment. So, unahin natin yung G-Stocks PH natin. So, ang broker natin dito, so for your information sa mga bago pa lang sa aking channel, so, ang broker natin dito ay si AB Capital Securities, which is partner ni GCash para ma-launch tong feature or investment na to sa loob ng GCash. As of June 23, 2024, simula nung nag-start tayo mag-invest noong April 25, 2023, so higit isang taon na po tayo nag-i-invest. So, nag-invest po tayo ng 50,981 pesos 0.43 centavos po. So, yun yung ating total investment capital. May total dividends received na po tayo na 6,546.6, excluding na po dyan yung ating 10% tax. So, neto na po ito ng ating dividends. So, sa DMC, 129.6 pesos po noong November 9, 2023, last year. So, sa LTG, nakareceive tayo ng dalawa, magkaibang date, so December tsaka March. So, 1458 noong una, at yung pangalawa, 1485. So, yung pang-apat natin sa MBP, so Metrobank, 63 pesos po yan. So, noong March 25 po yan, ngayong taon. And then, DMC. Sa DMC po, nakatanggap po tayo ng 3,175 pesos 0.2 po yun, centavos. So, ayun po, noong May 3 yun natanggap natin. And then, nakatanggap din po tayo ngayong buwan, dalawa, sa ating holdings na A-REIT tsaka sa ATI. So, 100.8 sa A-REIT at tsaka sa ATI, 135. So, ayun po. Kaya yun po yung total niya na 6,546.6 pesos. Dahil nga po, binenta natin yung 2,900 shares natin before sa DMC para ma-diversified yung portfolio natin. So, ito na po yung mga holdings natin. So, sa DMC, may 2,000 shares na lang tayo dahil binenta na natin yung 2,900 shares natin. So, ANS, 100 shares pa rin, di pa natin dinadagdagan. Metrobank, 20 shares pa rin, di pa natin dinadagdagan. Sa URC, bali, yung huling update ko, 10 pa lang to ngayon, 20 na. So, nagdagdag ako ng 10 shares sa URC kasi masyado na siyang bagsak yung presyo. So, undervalued siya, guys. So, sa A-REIT naman, may 200 shares na tayo. Keeper Holdings, 1,000 shares. So, ito yung mga bago kong bili. Monde, 200 shares. LTG, 200 shares. Converge, 100 shares. ATI, 100 shares. FLI or Philinvest, 2,000 shares. AP, Aboitiz Power, 100 shares, correction. Meralco, 20 shares. FGen, 100 shares. STI, 1,000 shares. So, ayun po, note lang, yung 2,000 doon, winidraw ko po at ininvest ko sa G-Invest. So, ininvest ko siya sa Atram Global Technology Feeder Fund. So, si Global Technology Feeder Fund ay isang UITF. Sa G-Invest natin, meron tayong total invested money na 2,279.66 pesos. So, bale, dito sa ating G-Funds, 4 yung ating UITF na hawak. So, una si ALFM Global Multi-Asset Income Fund, Philippine Peso account.
So ito, ibang UITF to dahil iba siya sa mga UITF na ino-offer ni G-Funds, ni G-Invest. So because dividend paying UITF siya, guys. So bali may 13.03 pesos na po tayo dito. So ayun po, bali sa global multi-asset natin tsaka sa Philippine Stock Index Fund natin, may mga pending buy orders po tayo. So ayun nga guys, gagawa tayo ng separated video dito. Bali ito yung ewan ko kailan to in-update ni Gcash kasi dati nung unang ano pa lang nito, offer nila 50 pesos ang minimum investment dito. So kung maglalagay ka ng pera dito, 50 pesos dapat ang minimum. Pero ngayon guys, 1 peso na lang. So ayun guys, gagawa tayo ng separate video dito na itatopic natin na yung pag-invest dito ng 1 peso everyday. So yun for your information guys. Piso araw-araw ako naglalagay dito sa dalawang to. So parang peso cost averaging ang ginagawa natin. So kahit down yung market, kahit sideways yung market, at least na ma-maximize natin yung paggalaw no price ng dalawang fund. So walang problema doon. So basta tuloy-tuloy lang, long term mindset. So ayun po, walang problema. Pangalawa, Philippine Stock Index Fund na. Tapos 8 Trump Peso Money Market Fund. So ito yung naiba sa lahat dahil siya ay for conservative people or investors only. So pero siya guaranteed yung capital mo dito. So at syempre pero slow growth pero tumutubo. Tapos ang ikaapat natin ay pinaka may malaking invested capital tayo dito ay Itram Global Technology Feeder Fund. So ayun nga po, 2,000. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na winidraw ko doon sa aking Gstocks page. So 2,000, bali ayun nga, simula nung in-invest ko to, kumita na to ng 54 pesos. Yun lamang po yung update sa ating i-invest portfolio or investment. So na kahit down yung market natin, gain pa rin tayo or profitable pa rin tayo gumagawa tayo ng dividend investing strategy at peso cost averaging sa ating G-Fund. So sa dalawa nating fund na may 1 peso investment, minimum investment. Yan naman po yung updates natin ngayon sa ating G-Invest portfolio. So ayun po, maraming salamat po ulit sa mga nanood at sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong viewers. Kung gusto mo mga itong video, paki-like lang naman po yung ating video sa baba, and please consider subscribe and hit the bell notification button para maging updated po kayo sa mga susunod kong videos. And ayun po, maraming salamat. God bless.